Tithes and offering. Amen? So, in a tithes and offering, ito po ay isang blessing na ibinigay sa ating Panginoon. Amen? Isa sa mga layunin niya upang tayo mabigyan niya ng sustainable sa ating pamumuhay. Amen? So, naniniwala ba tayo that the whole life is a blessing? Amen! Amen! Kasi bakit? Unique ka sa ginawa ng ating Diyos. Amen? Unique ka dahil kahit ano pa man, ang ginawa ng ating Diyos, mas blessed tayo. Amen? So, in the whole life of blessing, maaari na ito ay pinakamahirap na nabuhay tayo, pinakamasagana, bagkus naroon pa rin ang Diyos para sa iyo. Yun ang nakaganda. Amen? So, in the tithes and offering, it's about giving. Amen? Ito yung pagbibigay natin sa ating Diyos o pagbabalik loob sa Kanya. Hindi lamang na tayo ay umupo, nakinig sa salita niya, napuspos tayo, doon na lang magtatapos. Hindi po kapatid. Bagkus meron po tayong dapat na ibalik para sa Kanya. Dahil binusog niya tayo, amen? Maging sa ating pang-pisikal, malusog tayo, amen? Pinagaling tayo sa anumang karamdaman natin, still, magbalik loob tayo sa ating Diyos. Mayroon tayong dapat na ibalik. Amen? So, in the book of Luke, chapter 6, verse 38, so sabi, give and it will be given to you. Amen? Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put in your bosom, for with the same measure that you use, it will be measured back to you. So, sabi dito, magbigay tayo upang bigyan din tayo. Amen. Maganda ang turo ng ating Diyos. The more you give, meron ka ding marireceive para sa Kanya. And ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinigay ninyo. Yun po ang ipinangako nating Diyos. Kasi bakit? Inyo pong pinanghawakan yung test niya na kung ikaw ay magbibigay sa kanyang iglesia, ibabalik niya yung nararapat para sa iyo in 100 folds. Amen? So, ganun din, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganun din ang pagbibigay sa Diyos. Take note, hindi si kapatid ang magbibigay, ang Diyos po. Amen? At alam po natin, amen, kung paano magbalik sa ating Diyos. Hindi natin in-expect. Amen? Kaya, we need to give, willingly. It's our duty to give what the best for Him. Hindi lamang 10%. Bagkus sinabi natin, Panginoon Jesucristo, kung kanino, kay Pilato, sa ating Panginoon. So, we need what is due for Him. Amen? Kasi binigay niya, binugahan ka ng gift of life. Amen? And the first give, yourself, time, and influence in our money. So, doon po natin ilatag lahat ano yung pagbabalik natin sa ating Diyos. Alam natin, mayaman nating Diyos. Bagkus, here we are, the stewards. Sa Kanya to lahat, di yan para sa'yo. Bagkus, by the grace, binigay yan para sa'yo. So, we need, willingly and lovingly to our tithes and offering. Amen? So, huwag tayong maging sakim. Bagkus, ating pining i-share. Bakit? Sabi nga sa kanyang salita sa 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Magdudulot niya ng kapahamakan, kasamaan sa iyo. Amen? Nasa pagnanasa ng iba ay nangingisay sa pananampalataya. Nawawala yung pananampalataya. Amen? Pag marami ka na, pera, kayamanan, di ba? Ano may mga bisyo sa ating buhay, huwag po nating kalimutan. Baka malulunod tayo sa ating comfort zone. Amen? Bagkus, amen? Sa pananampalataya,
ay dapat ituog natin ating bawat sarili sa kanyang presensya. Amen? So, we need na kailangan natin yung pagbabalik talaga sa ating Diyos. We need a heart of giving. Amen? Kasi kung magiging sakim tayo, kapatid, sasakalin ka niyan. At makakalimot ka kung sino yung unang nagmahal at nagbigay sa iyo. Amen? So, sabi sa kanyang promise, sa book of Proverbs, chapter 11, verse 25, the generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. Amen? So, hindi niya pagkukulangin, bagkus pagbibigay ng matatagumpay sa kanyang buhay. Bawat suliranin, bawat struggle o problema, amen? Bibigyan niya, patutubigan yan. Tiyak na tutulungan ka talaga niya. Amen? Huwag lang natin talagang kalimutan by the giving. Maliit man na bagay yan. Example natin dito yung babaeng balo. Na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sino ang pinakamalaking binigay? Di ba? So, sinabi ni Jesus ay yung babae. Bakit? Kasi wala na siya at yun na lamang natira bagkus binigay niya. Bakit? Kasi ang Diyos ang magsusustain sa kanya. Amen? Hindi yung mga mayayaman na inaalog pa yung ginto at pilak para marinig na meron silang binigayng marami. So, lagi nating alalahanin that we need to follow kung ano man yung layunin. Pera man yan, amen? Mga luxury life, di ba? At yung mga ranggo sa trabaho, ating pinagkakamtan ng mga businesses, kailangan po talaga nating magbalik. Kasi sinabi niya, magtatagumpay ka kung ika'y magbabalik bigay sa ating Diyos. Amen? So, lagi nating ipurso ating puso at turuan na maging mapagbigay. Maraming salamat.